At nasa linya po ng ating telepono si Attorney Director Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang hapon po, Director Perez. Magandang hapon po kay Ma'am Veronica at kay Sir Edri. Magandang hapon po. Ano po yung tulong ng BIFAR para sa ating mga biktima ng Yolanda dyan sa Kabisayaan? Sa ngayon po, natatapos na po tayo ng ating tulong po ng relief dun po sa mga mangingisda. Dahil alam po ninyo, halos 60% po ng mga apektado ay mga mangingisda. Tapos meron na po tayong, umpisa na po tayo nagde-deliver ng mga makina ng bangka, ng lambat po, at saka po yung atin pong mga hook and line. At bukas po, within the week po siguro ay madedeliver na rin po natin yung po mga materials natin na paggawa po ng bangka. So gagawa pa lamang sila ng bangka. Materials ang Opo. ibibigay, hindi yung gawang bangka na. Ay, wala po tayong naka-ready na gano'n dahil ang bangka po kasi hindi po yan parang damit na nabibili mo ng maramihan. So ito po talaga ay ginagawa isa-isa. Ito po, kasi nga maraming nangawalan ng mga bangka kaya hindi sila makapangisda. So, Opo. in the meantime po na hindi pa sila makapangisda at hinihintay pa rin nila yung mga ibibigay nyo sa kanilang mga lambat, ano po yung livelihood nila ngayon? Karamihan po sa kanila, ma'am, ay nag-iintay po ng relief. Wala pong livelihood. Kailangan po natin aminin na yung po mga tao na wala pong bangka, hindi po sila talaga makakapanghuli. Liban na lang po dun sa engage po dun sa tinatawag natin mga activities, yung po bang nangungula, kumukuha lang po sa tabihan, yung mga shells. Pero kukunti po yun at karamihan po talaga ay hindi nakakapangisda ngayon. Meron po dito, especially sa bandang Bohol area, no, na nag-recede yung water. Kaya kahit daw mga isda sila, parang wala na masyadong mga isda doon sa areas na dati-rati maraming isda. So they have to go malayo. Even po dito sa ibang coastal areas sa Kabisayaan, ganyan din po bang nangyayari? Hindi naman po. Yung po nangyari naman sa Bohol ay yun po ay hindi po ordinaryo yun. At hindi naman po malawak yung lugar na affected nun. So all they need to do of course is to go a little bit where the water is kasi ang alam ko po mahalos 1 kilometro lang po naman yung inalayo ng tubig. So hindi po naman ganun kalayo. Ang mga mangingisda po kasi natin, pag nangingisda po talaga yan, kilometro po talaga ang pinupuntahan. In fact, yung nga pong iba ay miles ang pinupuntahan. So, natural lang po sa mga mangingisda yung pupunta sila where the fish are located. Mamimigay din po ba kayo mga fingerlings para dito sa mga gustong mag-set up na mga ponds para at least nasa loob? Meron po tayong estimates sa Region 6 po, may mga maliliit po tayong mga ponds na nasira. So, yung pong lahat ng mga maliliit, yung pong mga family-based enterprise na gano'n, meron po tayong nakalaang 5,000 fingerlings po ng bangos para po sa kanila. So, naghahanda na po kami nito kasi ito po yung aming itutulong naman doon po sa ating meron po silang mga fish pond na apektado. Diyan po sa Capiz, diyan po sa bandang Iloilo, may mga maliit po tayong fish pond operator diyan. At saka kahit po doon sa iba pang mga bayan na may mga maliit na fish pond operator, tutulungan din po natin sila. Nakaikot na po kayo dito sa Kabisayaan na matinding sinalanta ng bagyo. Ano po yung mga nakita nyo? Yun pong talaga po ang heavily damaged po yung pong siyempre yung pong Giwan, yun po mga bayan doon sa Eastern Samar at saka Leyte po. Meron din pong konting effect po yung Northern Cebu, particularly po yung Bantayan Islands. Kagagaling ko lang po sa Northern Iloilo at nakita ko rin po yung lugar, yun po ang apektado. At meron din po tayo sa Coron. Halos lahat po ito ay napuntahan ko ng personal at naikot ko na po. Actually, kung hindi po ako nagkakamali, pang 10 o 11 araw na po kami umiikot at pong nawi-witness itong sitwasyon po dito sa mga lugar na ito. Meron po kasing bagong direktiba ang ating Pangulo, itong No Rebuild Zone. Yes, Director Asis. Apo, Yes. So, meron po kasing bagong direktiba ang ating Pangulong Noynoy na no rebuild zone dito sa mga coastal areas na peligroso. So, yung ating mga mangingisda will have to move out of that area o kung isa man yung dati silang nakatayo yung bahay nila at hindi na sila pwedeng mag-rebuild doon dahil nga peligroso. So, paano po? When you give the materials to them,
necessarily doon na ba malapit sa coastal areas? O how are you gonna go about this process? Hindi ho namin sagot yun, yung paggagawa ng bahay. Ang bibigay po namin Hindi sa po, kanila, yung mga bangka na ibibigay yung mga materyales. Yes, oo. Oo. Hindi ho kasama yung bahay. Yes, oo. So, siyempre po, ang bangka po naman sa tubig po yun ginagamit. So, siyempre po, necessarily, hindi muna po pag-uusapan yon. Ang unahin muna namin na pag-usapan ay yung paano po namin sila bibigyan ng hanap buhay at yun namang bahay po. Iba po namang ahensya makikialam doon. Magkano po yung gagastusin yung pondo para dito sa tulong sa ating mga kababayan na nasalanta dito para sa mga mangingisda? Initially po, dahil alam po naman ninyo na ang budget po natin ay magtatapos na, wala po kaming nakalaang malaking pondo rito. Pero initially po, nag-allocate po kami ng nasa 40 million, yung pong parang ngayong pong immediate term hanggang Disyembre po. Pero baka po madagdagan pa ito dahil ang nakikita ko po para mabilis makakilos, kailangan mag-call na po tayo ng public-private partnership. Marami po nag-aalok ng tulong na pag-build po ng bangka. Meron pong idea na nabubuo na mag-convene po tayo ng public-private partnership. Kasi sa ngayon po, ang kaya lang po ng pamahalaan na bangka na ibigay within the immediate term po is more or less 3,000 na program na po namin to. Pero ang kailangan po natin immediately mga 10,000 bangka. Kaya meron po tayong kulang na mga 7,000 pa. Okay, maraming salamat po, Director Asis Perez. Good luck po sa inyo. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Maraming pong salamat.